Good evening sa tanan nila sa ning adlaw nga Monday nga gi-schedule nato nga short para sa short nga exhortation nga ato himuon coming from the word of God o may gabi sa tanan na ata karon gidala ni Lord sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Atong basahon no. Atong basahon diri ingon diri but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is very certain know that we can carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. But those who desire to be rich, fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all forms of evil, which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through many sorrows. Kung atong ginisayon ni klaro kay sa nga tanan nga kinahanglan ko no makontinto ta sa mga butang kaunsay naa sa ato. So ingon dinhi kung ginisayon ni siya ang Dios nun nga pagkatagba pagkakontinto dako kaayo o kahimuan dako ginansya sa atong kinabuhi kay kung atong unanaon wala man tay gidala pagkatawo naton ini nga kalibutan wala man tay gidala ug gibutang dinhi nga kung mamatay po ta wala po tay madala, we cannot carry we can carry nothing out. Ug busa ginanta nga kung nalay pagkaon no nay pagbisti nay bisti makontinto ta niini kay katong nagtinguha kanunay naningkamot kanunay nga madato gyud ini nga kalibutan nga hulog hinuon sa mga tentasyon klas nga mga tentasyon no unya nahimong litag kanila tungod sa pagpaninguha gyud nga madato no so mo na siya ang gingon nga litag no kay mo na manuoy mo tukmod nimo sa kanang pagpakasala sa tentasyon o mamahimong litag. So for the love of money kay ang pagigugma kuno sa kwarta maoy ugat sa tanan klase nga form of evil, sa tanan nga klase sa kaguliyang nga ang uban niini nga anod na hinuon nga wagtang nibiya sa ilang faith o tungod sa ilang pagpaningkamot gayod no nga madato sila ug nanahimoy noon nga naghatag og dako kayo nga kasakit kagol no kay tungod sa pagpaningkamot nga madato gyud. So ginato diri nga kinahanglan nga naatay Dios nun nga pagkatagbaw, Dios nun nga pagkakontinto. Ang pangutana karon mga igsoon how to live a godly life no kini nga atong gibasa karon actually talks about living a godly life. So ang pangutana how to live a godly life no there are things that we need to develop in order to live a godly life no importante kaayo ni nga mga butanga because we need to there are habits no dunay mga kinaiyang angayan nato i-develop. There are habits that we need to develop kay ang habit manggod magintag habit something that we do over and over again. So kinahanglan ma-develop ni siya nga klase nga habit in order to live a godly life. Kay kung wala ni siya nga klase nga habit no dili kita makakinabuhi sa Dios non nga klase sa kinabuhi. No, ang godly life manggod, godly life is a kind of life no longer seeking satisfaction from a worldly manner of lifestyle. But it is a kind of life nga kana bitong nagtinguha na no seeking to please God, unya dayon seeking a life that is surrendered na to God and seeking His will for His life or for our life. So, gapaninguha ta nga ang kababuton sa Ginoo mao'y matumat sa atong kinabuhi. That's a way of living a godly life. So, how to live a godly life? So, sa ako nagikain, there are things that we need to develop no as a habit in order to live a godly life. So, first thing is we have to develop a prayer, a habit of prayer unto God. I-develop gyud nato no ang habit nga ginaiyang mapagmapay ng puon. Ngano man, prayer man God is connecting us to God. No, it makes us connected to God when we pray. So communication man good ang prayer. When we pray, we talk to God. So muna siya ang una gyud nga importante kay nga ma-develop nga kinaiya. So the first one is we need to develop the habit of praying unto God. Then the second, we need to develop develop
the habit of kaning meditating the Word of God. So, kinahanglan i-develop nato nga, mag-meditate ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Ang meditating the Word of God, manggo, dili lang siya nga muratag, abri sa Bible, nga murag tanaw tag comics, kundili, kanabang meditating nga, I always think of it, na, dahil I always read it, no? I always meditate on it, no? I always study on it, no? Gahunaw-naon I read it, gahunaw-naon gabasahon, gasag-uluhon, gamemorizeon, no? Ingon ana siya ang meditating. Ang word nga meditating, I always think of it, I read it, no? I memorize it, ug labaw sa tanan, I apply it. Gi-apply nako na sa akong kinabuhi. So, mo na siya ang develop the habit of meditating the Word of God. Muna siya ang ikaduha nga i-develop nato nga habit kinaiya kay wala ta ani nga mga klase nga kinaiya bisita sa daghang mga butang. So kinahanglan nato i-develop ni in order to live a godly life. Imposible kay magkinabuhi ta nga godly life kung wala ni nato dili nato ni kinaiya. True na ko no, habit is something that we do over and over again. So unsa tong primero, develop the habit of praying unto God. Second is develop the habit of meditating the Word of God. And then the third, no, develop the habit of trusting, no? Habit kinaiya nga magsalig ra gyud sa Dios, trusting in God, no? Basic kay sa tanan nga memorize kay nato nga bersikulo nga trust in the Lord with all your heart, no? Sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding, acknowledge him in all your ways and he shall direct thy path. So develop the habit of trusting God. Kay kung magsalig ka sa imong kaugalingon, magsalig ka sa ubang tao, magsalig ka sa mga butang ani nga kalibutan, then you will never live a godly life. Dili kita pa kinabuhing Dios nun sa nga klase sa kinabuhi. Ug napay ikaupat an-aw nato, develop the habit of obeying. Kay kana bitong pag-obey, ang tinuod nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, ang sunod ana, obeying will follow. No? So, kung tinuod ka nga nag-meditate sa Word of God, kanang imong gi-meditate mo ganito nga imong gihuna-una kanunay, imong gibasa kanunay, imong gi-memorize, no? Ug labos tanan imong gi-apply. So, develop the habit of develop the habit of obeying the Word of God nga imong gi-meditate. Muna ikaupat, na napag-ikalima nga igsoon, develop the habit of depending upon the Holy Spirit. Kinahanglan magsalig ta, no? Na ay leading of the Holy Spirit that we need to be sensitive para ma-achieve nato ning godly nga klase sa kinabuhi, godly life. Just nun nga kinabuhi, no? Dili religious life, no? Kundi godly life. Kay dako kay diferensya ang godly life ug ang religious life, no? So we're talking about godly life. So the fifth one is develop the habit of depending upon the Holy Spirit. Ngano man ang Holy Spirit is the presence of God living inside of you. So because you have that personal relationship now with God, with the Lord Jesus Christ, so naa ka no na instruction nga ipadayag niya. And the instruction of the Lord and the instruction of the Holy Spirit should always in line with the scriptures, with the Word of God. That's why, gani, every time we meditate the Word of God, there is that voice of the Holy Spirit that will confirm of the things that you have studied, the things that you have read, no, sa scripture. So munang importante kaayo nga we need to develop the habit of trusting in the Holy Spirit, or no, depending on the Holy Spirit di ay. Kaya katong trusting mo to ikatulo, no, ang ang kini ikalima ni siya, depending upon the Holy Spirit, no. And then naapay ikaunom, no, we have to develop the habit of giving unto God, no, and to others. Kana bitang kinaiyang muhata what is due to God, o muhatag mo support
musuporta po sa mga taong nanginahanglan, musuporta sa mga buluhaton sa Dios o musuporta po musuporta po sa mga taong nanginahanglan. Katura pong nanginahanglan kay na may mga tao nga dili tinuod nga nanginahanglan, no? Pero katong naay mga tao nga tinuod yung nanginahanglan, kato sila suportahan to sila. So we need to we want to live a godly life, then develop the habit of giving unto God and giving unto men. So wala siya naapagyoy ikapito, the last one that we need to develop, no, as a habit. We have to develop the habit of forgiving to others, no? Atong i-develop na kamauta mo pasahilo kay ang perfection sa tao is on the process. Kung gi-process ta ni Lord, kitang tanan gi-process kitang tanan gi-process ta. So we are still on the process, no? Wala perfect gyud sa tao nga makasala gyud kanunay, mapalpak gyud kanunay. But one thing nga gikinahanglan kay is we need to develop the habit of forgiving others. Kay usa na siya kabutang nga maka-prevent gyud sa ato sa pagsulod sa gingarian sa langit kung dili ta ka-release sa forgiveness ngadto sa uban, especially sa mga nakasala kanato. So muna siya unong pito kabutang nga ngayon nato i-develop if we wanted to live a godly life. We have to develop the habit. Habit is something that we do over and over again. So, dili na ako babalik ang pito. Basta kay pito tong mga butang nga ngayon nato i-develop as a habit, no, in order to live a godly life. Amen. Inaot nga naatay ng kutlo karon sa atong gihisgutan nga mubo nga passage in the Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Ngayon ito, we have to be contented in order to live a godly life. Amen. God bless us all. Until next Monday between 6 to 7 p.m.